Ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako that even the gates of hell will not prevail against His church. So, isang patunay ng iglesia ito ay hindi iglesia ng tao, hindi ito po iglesia ng Panginoon. At nagtitiwala tayo na magpapatuloy ang pagkilos ng Panginoon at ang kanyang proteksyon at pagpapala sa gawain dito. Hindi naman ay aking din pong binabati, kinakongratulate si Pastor Dr. Espino bilang Innocenti Church at ang mga kapatiran sa Carmona at si Pastor Jesse at ang kanyang pamilya at mga dapat at supportive mga kapatiran dito. Pinabati ko po kayo ng happy anniversary, happy organization sa araw ito. At ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa Panginoon sa pribileyo. It's always a privilege to be entrusted with the opportunity to minister the Word of God to His people. Lagi isang karangalan na bigyan ka ng pagkakataon na mag-mensahe, maging mga naral. In fact, hapon po nga ay magkasama kami ni Pastor at Bible Baptist Church at pareho po kami naging speaker sa maghapong gawain po doon. At yung nabanggit ni Pastor kanina, hugot-hugot. And it's always an honor, pero mas honor lagi sa akin, ang pribileyo, na po ang mag-aanyaya ay Grace Family. Lalo na yung aking mga dating naging guro. Isang malaking karangalan na tayo po'y mapagtiwalaan ng ganitong gawain. So tayo po'y huwag nang magpa-libi-libi pa. Yung banner, maaaring maisip natin, medyo familiar tayo doon dahil laging senaryo yan dito sa ating bansa. At nakita niya sa telebisyon, yung mga mayroong banner. At doon yung kanilang sentimento sa gobyerno, ang napapansin lang natin, wala na atang naging mabuting gobyerno sa mga realista niyan. Lagi na lang meron silang protesta. Pero yung banner na binabanggit mo rito ay actually hindi ganon, hindi bandila o watawat. At ano ba yung watawat? Ang watawat ay iba sumisimbolo sa isang bansa. Ito ang dala-dala ng mga atleta pag sila ay sumasali sa mga paligsahan sa ibang bayan. Ito yung pinaparada, unang-unang pinaparada at pinapakita na kinakatawan nila ay yung bansang Pilipinas, yung ating bansa. At pag sila ay nananalo, itinataas yung bandila nito na yung kanilang tagumpay ay tagumpay hindi lamang nila kundi ng buong bayan, ng buong bansa. Hindi sa digmaan, di ba? Ito rin, lalo na yung mga unang panahon, ito yung nasa unahan ng mga pag-atake, mga digmaan, at nag-aagawan po yan ng pagtatayo ng bandila. Pag natalo yung isang kalabang kampo, tinutong pa yung bandila niya at kinapalitan ng bandila. Ibig sabihin ay sila yung nanaig, sila yung nagtagumpay, at yung kanilang bayan ay kanilang itinataas at ipinagmamalaki. Sa ating mga Kristiyano, sabi po ng Bible, ang Panginoon ang ating watawat. Ang Panginoon ang ating bandila. Okay? Ito po yun. Bagamat hindi literal na bandila, dahil wala pang ganun noong panahon, marahil, no? Marahil nababanggit sa Biblia. Pero huwag natin kakalimutan na kung meron tayong itataas sa gawain at sa ating buhay, yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Huwag natin kakalimutan na kung paano yung mga atleta, sila po ay nag-represent sa isang bayan. Huwag natin kakalimutan na ang nire-representa ninyo sa lugar na ito ay hindi lamang po yung naging sending church nyo, kundi lalo digit sa lahat ay ang Panginoon. At kung paano ang mga atleta o mga mandirigma ay walang nais kundi sila'y magtagumpay para maitaas yung kanilang bandila at makita ng mga ibang bayan at ng ibang mga bansa na yung kanilang bayan ang nagtagumpay. Nawa, wala tayong ibang panganasain na maitaas sa lugar na ito at makita ng mga tao sa paligid, kundi ang ating Panginoon. Kaya po isang maiksing mensahe, nawa, ang mensaheng ito, natin sa 3 puntos lang. Okay? Una, bigyan pansin po natin yung the banner that speaks of God's authority. Yung po nakapaloob sa verses 8 to 9. And then secondly, in the banner, which speaks of God's ability. Yan naman po ang makita natin sa verses 10 to 13. At sa panghuli po, the banner that speaks of God's activity. Verses 14 to 16. So, God's authority, God's ability, and God's activity. Now, let's read verses 8 to 9.
Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men, and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So under these two verses ay makita po natin dito yung God's authority. Una, dun sa verse number 8, sabi, inatake sila ng mga Amalekites. Sila po ay naglalakbay sa ilang patungo po sa lupang pangako, at sa kanila pong paglalakbay, sila po ay inatake ng Amalekites. Huwag po natin kalimutan ng mahalagang mensahe na ang mundong ito hindi natin tunay na tahanan. Hindi tayo forever dito. Ang mundong ito, sa mundong ito tayo po'y naglalakbay lamang. Tayo po'y naglalakbay tungo sa ating tunay na tahanan. Pero huwag din natin kakalimutan na sa ating paglalakbay, asahan po natin na aatakihin tayo ng kalaban. Inatake po sila sa kanilang paglalakbay, at ganoon din naman tayo sa ating sariling pilgrimage on our way to our heavenly home. We have to expect that the enemy will attack us. Salamat sa next level na organized tayo. Salamat sa mga lampasan mga atake at mga problema sa nakaraan. But that doesn't mean tapos na lahat ngayon at wala nang problema. No sir, no ma'am. Mas maraming pang problema pwedeng dumating sa gawain na ito. At huwag nating kalilimutan that the persons of this world are always opposed to God's word and to His people. Hindi ho'y panonoodin ni Satanas at papalakpakan, organized na sila, buti naman. Ay no, lalo kayong pag-iinitan ni Satanas. Don't forget that. Kasi to be forewarned is to be forearmed. May tendency tayo na mag-relax tayo, may natapos na tayong gawain, may naabot na tayong panahon o estado ng ating ministeryo. May tendency tayo na ibaba yung ating pananggalang at tayo ay maging careless. Huwag niyong kalilimutan, hindi rin po tumitigil yung ating kalaban. Amen. Kakalungkot tayo mga Kristiyan, natutulog-tulog pa nga, pero kalaban hindi. Tayo tumitigil, pero kalaban, wala hong tigil yan. At tatandaan nyo, kung hindi siya nagtagumpay sa una, aatake uli yan at mas titindihan niya pa, mas itataas niya pa yung pamamaraan ng pag-atake niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagapi ang mga mananampalataya. So ganun po yung ating makita rito. Lalo na kung kayo po ay tapat na naglilingkod sa Diyos. So kailanman mag-isipin dahil tapat kayo, hindi kayo atakin sa Satanas at patatapos sa Satanas sa inyo. Ang Panginoong Kristo nga hindi niya kinatakutan. Ang Panginoong Kristo nga hindi niya pinangumian. Kahit ang mga pastor magsasabi sa inyo na sa tagal ng mga pastor na ito, sa paglingkod sa Panginoon, mahaba kung talagang iisa-isahin ang mga pag-atake ni Satanas. Praise the Lord. Bakit? Dahil sa Panginoon, sila po ay nagpapatuloy. Amen. Sila po ay nagtagumpay. Ganon din naman tayo. So habang itinataas po natin ang watawat na ito'y walang iba kundi ang Panginoon, asahan natin ang pag-atake ng kalaban. Ngayon pa man, sabi ng Bible, ang church is not on the defense, the church is on the attacking position, offensive position. Kaya sabi doon sa verse number 9, sabi ni Moses kay Joshua, mamili ka ng mga lalakihan and go out, fight! We have to expect to be attacked, but we are also expected and encouraged to be on the attacking position. Amen. Umatake rin tayo mga kapatid. Hello! Lumaban din tayo. Huwag tayong maduwag, huwag tayong matakot, huwag tayong magpahele-hele, pero tayo ay laging handa at laging umatake rin sa kalaban. Amen. At paano po ang ginawa? Si Moses po ay umakyat doon sa burol, standing with the staff of God, the rod of God on his hand. And as I've said earlier, ang ating bandila ay ang Panginoon. Ito ang nagsisilbing parang bandila nila at nagsumisimbolo sa authority and power of God ay yung tungkod. At ito'y itinaas ni Moses. Itinaas ni Moses yung tungkod. At pansinin nyo, bakit umakit pa siya sa burol? Para makita ng lahat. Para makita ng mga Amalekites na sa kapangyarihan ng Panginoon sila ay matatalo. At para makita ng mga Israelitas
na may mga pagkakataon sila nagagapiron, na hindi sila nag-iisa sa kanilang pakipaglaban at kasama nila ang Panginoon sa pakipaglaban. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan, no? Meron tayong dapat maging mensaheng iparating sa mundo. Kapag ang isang iglesia ay bumabaksak, nagkakagulo, hindi magandang patutuo yan. No? Yung sabi, imbis na tulungan ng pastor, pinagtutulungan, hindi ho magandang patutuo yan sa sanglibutan. At hindi ganun ang dapat maging patutuo ng gawain ito sa lugar na ito. Makita na dito, hindi yung sariling tinataas, hindi yung sariling interes yung itinataas, walang ibang itinataas kundi ang Panginoon. At yun din ang maging ating motivasyon. Hindi ako dapat ma-discourage, hindi dapat ako mag-rebelde, hindi dapat ako magbabaya, hindi dapat ako magyabang at magmalaki. Bakit? Walang ibang itinataas dito kundi ang Panginoon. Pag yun ang ating nasa puso, walang problema ang church, pastor, dito ba? Kaya nagkakaproblema, sarili itinataas, sariling interes. Ay may pagpapabaya, may hindi nag-iika po, pero hindi dumadalo. Kasi hindi naiintindihan, everything in the church must be done only for the glory of God. First and foremost, for the glory of God. Amen. So hindi nakaka-glorify. Ayaw sumagot, yung po bang pag-rebelde makaka-glorify sa Diyos? Nag-uusap ako? Mga kapitbahay, kayo sumagot. Yung bang hindi pag-iika po, makaka-glorify sa Diyos? Yung bang hindi pag-susod, you name it. Yung bang hindi pag-church, may gawain, makaka-glorify? Hindi! So kung ang nasa isip natin, wala tayong ibang itataas, kundi ang Panginoon, yung glory ng Panginoon, lahat ng yan, iiwasan natin. Amen. Hindi tayo mag-rebelde, hindi tayo mag-cause ng division, hindi tayo magpapabaya sa gawain, hindi tayo magtatampo. Kasi hindi yung sariling nating interes ang ating pinagpipilitan dito, kundi yung makakaluwalhati sa Panginoon. So that's the way we counter-attack the devil. Paano yun? Patutuhanan natin sa kanila, okay, pagpusingin nyo kami, magsalita kayo naman sa amin, we don't care. Ang dahil ang interest, luwalhatiin ng Diyos at itaas ang Diyos sa lugar na ito. Amen. Pagpusingin nyo kami. At kami, kahit na meron kami, at sabi natin sa Pinas, kahit na kami merong di pagkakaintindihan, kahit na kami ay merong mga pagkakaibang posisyon at paniniwala, pero hindi kami tinataas dito eh. Eh Satan hindi naman tatagumpay to divide us. You will not win to divide us. Sabagat hindi yung sarili namin tinataas namin dito, kundi ang Panginoon. And division will not glorify God. Secondly, nag-galis kami sa mga preacher ka ako sa 3 minutes. No? May mga preacher, yung preacher, 3 minutes. Ang hirap talaga. Secondly, tingnan po natin dito mga kapatid, na si Moses ay laging nasa burol. At pag pinag-aralan niyo po ni Moses, nandun siya to talk to God in prayer. To talk to God in prayer. So yung dalawa importanteng bagay sa ministry. Yung purpose natin. We should never forget that the purpose why we are in the ministry, bakit meron church, is to glorify God and nobody else. And then, we need to be faithful in praying. In prayer. Importante yung pananalangin. Kaya si Moses, laging nandun sa bundok. Yung pananalangin po, kagaya po nito, pakipatay mo lang. Pagpatay, hindi gumagana eh. Pero yan ba ay mayroong power? Yun ang tanong. Ang tawag yan ay potential power. Energy at rest. Di ba? Energy at rest. Pag yan ay sinwis mo, pakiswitch mo lang. Sa malamig. Ang tawag yan, kinetic energy. Energy in motion. So pag hindi mo sinwitch, may power, pero hindi mo pararamdaman yung pakinabang nito, yung lamig. Yung nakatapat pa niya, yung mga nalalamigan. Yun ang gusto natin, kaya dyan tayo eh. Meron po yung power, pero not unless you switch, diba? You turn on the switch, you will not enjoy yung power. Ipoproduce yung lamig. What's the point? Yung power na yun na. Yung pangako ng Diyos, yung Holy Spirit binigay sa atin, yung Word of God. But not unless we turn it on. We switch it on. At ano yung switch?
para yung power ay maging hindi potential lang, kundi power, energy in motion, or kinetic energy. We need to be faithful in prayer. Maging tapat po sa pananalangin. Huwag lang po nang nasa simbahan, kundi lalong-lalo na pag wala tayo sa simbahan, mas kailangan natin manalangin sa ganung panahon. Huwag niyo pong pabayaan. Huwag po natin kalimutan. Wala tayong ibang itataas kundi ang Panginoon. Wala tayong ibang motibo kundi itaas ang karangalan, kalwalatian ng Panginoon. At huwag po natin kalimutan para mapasa atin yung kapangyarihan na bigay ng Diyos. Ito po ay nasi-switch sa pamagitan ng panalangin. Sa pangalawang punto sa God, iyan basin po natin dito, God's ability verses 10 to 13. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Verse 11, magbasa po ka ng Bible. It came to pass when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Then verse 13, and Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. What we have here is God's ability. The ability of God. Nakita po natin yung army. We have here the army. Yung army ng Panginoon. At yung army po ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, sa pagtatanyag ng watawat, mas nagiging tiyak ang tagumpay kung marami ang magbibitbit nito. Ang magtatanyag nito. Nakikinig ba ho ba kayo? Di ba? Mas maraming, alam nyo bakit mababa tayo sa mga standings? Eh, konti lang ang benta natin pinapadala ron. Ba't marami ang China? Ang dami nilang pinapadala eh. Mas maraming magtatanyag ng kanilang bandira, mas marami yung potensyal na magkaroon ng maraming medalya. Mas maraming sundalo sa isang kawan, mas malaking potensyal na matalo, mas maliit na kalaban, kakaunting kalaban. Sa ministry, alam niyo mga kapatid, importante rin yung army. And the pastor is not an army. Hindi army yung isa. Pag pinag-usapan natin army, marami yan, higit sa isa yan. At the Lord's army is supposed to be yung church, yung buong iglesia. Hello? Yung buong iglesia, yung mga kapangyarihan po rito. In fact, ito'y primarily para sa inyo. Ang army ng Panginoon po rito ay hindi lamang yung pastor at ang kanyang may bahay, hindi lamang yung mga supportive workers, praise the Lord for them, kundi bawat miyembro, bawat kasabi ng iglesia nito ay kasama sa Lord's army. At alam niyo po, in the Lord's army, meron pong different responsibility. Hindi ho tayo pare-pareho ng tawag. Hindi ho lahat pastor. Tatandaan po natin yan. Hindi lahat tinatawag na pastor. Kaya bari may mas magaling pa sa pastor ninyo, pero hindi ka tinawag na pastor. That's the issue. Siya ang tinawag na pastor. Kaya, sa iglesia, hindi lahat pastor, at hindi lahat ng trabaho sa pastor. Doon pumapasok yung army, yung pagtutulungan. Alam niyo bakit nabigla sila sa Saddam Hussein, yung Desert Storm, laban sa Allied Forces? Ang lakas na loob ni Saddam Hussein na maghamon ng digmaan, dahil talagang matataas yung kanilang armas at marami yung kanilang mga sundalo. Pero alam niyo kung paano sila natalo, bakit napaka-accurate ng mga jet planes na tumitira ng mga missiles at accurate yung mga target. At talagang nabigla sila. Wasak yung kanilang armory, wasak yung kanilang mga ibakan ng bala. Wasak eh. Alam niyo bakit? Kasi, liban dun sa nagpipiloto at target, merong mga sundalo na nandun mismo sa lugar ng Iraq. At sila yung nag-radio dun sa jet. Ito po yung position. At liban dun sa nag-radio, meron bang mga sundalo na gumagamit ng laser at tinuturo yung tatargetin pelot ng
nung missile, yung mga jet plane ng Allied Forces. And because of that, accurate, at nanalo sila. Ano dahilan? Because of unity. There's a unity. Pag nagkamali po, pag wala pong ano baka magkamali, civilian yung tamaan. Di ba, sa atin nga, medyo may kapal pa ka na tinamaan, mga kampi. Di ba? At isang bagay na intindihan natin, meron tayong kalaban. Si Satanas yun at mga taga-sanglibutan, hello! Hindi tayo magkakalaban. Hindi nyo kalaban ng yung pastor. Hindi magkakalaban ng mga miyembro. Magkakaiba kayo, pero meron kayo iba-ibang role. Pero yung role na yan, kailangan para sa pagkakaisa at tagumpay ng gawain ng Panginoon. Amen. Si Joshua nakikipaglaban doon. Si Moses, itinataas yung tungkod. At meron pong dalawa ron na umaalala kay Moses. Magkakaiba yung kanilang roles. Pero pare-parehong importante na nakamit nila yung tagumpay, mga kapatid. Yes. Magkakaiba yung roles natin dito. Importante mga kababaihan sa iglesia. Importante mga kalalakihan sa iglesia. Salamat sa Panginoon sa mga katuwang sa gawain. At nawa maging encouragement sa atin ito. Na meron kang parte. Dapat may parte ka sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, mayroong isang church sa Amerika na matagumpay. So ginawa ng isang kumpanya ng dyaryo sa lugar nila. Nagpadala ng espiya. At ang trabaho niya, alam niyo, bakit matagumpay yung church na yon? Pinagpapala, lumalago. Ginagamit ng Panginoon. So dumalo-dalo yung reporter, hindi napakilalang reporter, hindi nagpahayag ng kanyang intensyon. Pero sa paglipas ng panahon, isa-isa niya lang nabuo yung report na kanyang gagawin bilang parte ng kanyang pagpunta roon. At nung lumabas na yung publikasyon, ang pamagat ng kanyang artikulo ay A Church Full of Ministers. Iglesyang punong-puno ng mga ministro. Hindi ibig sabihin lahat, pastor. Naobserbahan niya, walang member sa church na nakatunganga. Walang member sa church na napasaway o pati. Lahat ay nagtutulong-tulong. They have their petty differences. Hindi sila pare-pareho ng tawag at kakayanan ng talento at ano paman. Pero nagkakaisa sila sa layunin na itaas ang watawat ng Panginoon. Nagtutulong-tulong sila. Hindi nila pinagtulungan yung pastor. Mga kapatid, yun ang kailangan ng iglesia. At yun ang nais ng Diyos. Pwede man ng Diyos isang anghel padala eh. At ay lahat kagad yan. Pero tinisya yun ng Diyos. Tinayaan niya na pinahintulog niya na si Moses na doon, si Aaron na doon, si Joshua kasama ng ibang mga sundalo na doon. Sapagkat mahalaga sa Diyos na bawat isa may partisipasyon. Amen. May isang lalaki sumakay ng bangka. At sa gitna ng kanilang paglalayag, nahulog siya sa tubig. Hindi siya marunong lumangoy. So ginawa ng bangkero, sabi niya, bangkero, tulungan mo. Ginawa, sinunggaban yung ulo. Nagkataong piluka. Pag ganun, nahulog. Ano mo pala? Piluka lang pala. Bangkero, tulungan mo. Ginawa ng lalaki, yung bangkero, sinunggaban yung kamay. Peke rin pala yung kamay. Paghatak sa kamay, nahulog. Nahuling lalaki, hawak niya yung kamay. Yung lalaki nandoon. Sabi niya, tulungan mo. So wala isang isa pa niya sinunggaban. Sa hindi naasahang pagkakataon, prosthetic din yung paa, peke rin. Naputol din. Sabi ng lalaki, tulungan mo. Sabi ng bangkero, sabi niya, put yourself together first so I can help you. Buuin mo muna sarili mo so I can help you. Most of the time, hindi po pinagpapala ng Diyos sa isang gawain. Sabagat the church is not together and united. Put yourself together first and God will surely bless you. Yes. You will be able to accomplish more when you are united than when you are divided. Sabi nga, divided we fall. United, we stand. Yung yung synergy. The principle of synergy doon sa ang probinsya nila Paso sa Amerika. Sa amin, sa probinsya namin, sa Canada. Wow. Nagkaroon ng contest. Sino pinakamalakas na kabayo? So yung first place, 8 tons ang nahahatak ng kabayo. Wow. Yung second place, 7 tons yung nahahatak.
So sabi ng mga organizer, try natin pagsamahin. Sir, 8 per 7, ang lalabas? 15. Di ba? 15. Pero nagulat sila, nung pinagsama yung dalawang kabayo, ang nahatak nila ay 21 tons. More than 6 tons ng yung sila hatak individually. Nagkaroon ng higit na tons when their strength and power ay kinumbine. Ang tawag po dyan synergism. Sa iglesia po, mas marami pong naaabot, nagagawa at nakakamit at napagtatagumpayan kung nagkakaisa po ang iglesia. Gusto po ng Panginoon magkaisa ang iglesia. Hello? Nawa sa pagpasok ng taon ito, kung nakarang taon hindi ka nakipagkaisa o kulang yung pakipagkaisa mo, nawa, para itaas ang watawat ng Panginoon sa lugar na ito, magpasimula ka makipagkaisa sa Panginoon. Ha? Lalo na yung kwento lagi ng aming pastor, Pastor Lumba. Sa kanya po narinig yun, yung may pumunta rin na pastor doon sa, sa mental hospital. Ay nakataong nakabukas yung gate ng mga pasyenteng may depression sa isip. So sabi nung pastor na dumalo si Guardian, buti hindi ka natatakot na magkaisa yung mga yan at pagtulungan at bubugin at patayin at tumakas. Natawa lang yung Guardian. At ang sagot ng Guardian, makabuluhan. Sabi nga, hindi ho magkakaisa yan, mga baliw yan. Ano ibig sabihin? Kapag ang mga church, hindi nakakaisa, mga baliw yan. Yung mga member, hindi nakipagkaisa, kayo na sumagot po, ano kayo? Diba? Pag saka ka mong magwalis, 2 tingting lang gagamitin mo, abutin ka ng siyam-siyam eh. Pero yung maraming tingting na binuklod ng pagmamahal sa gawain ng Panginoon, na binuklod ng layunin na luwalagin ng Panginoon, mas nagiging madali ang trabaho. Kaya ang dali ng trabaho namin, bakit? Iba yung nag-preach para doon sa pastor, iba yung nag-preach para sa membro, iba yung nag-preach na ito. O kahit maiksi lang, sana maiksi nga. Talaga na maiksi lang ito. May natatapos. Merong song leader, merong presider. Amen mo ba? Amen. Okay. At sa panghuli. Ayan ang gusto natin huli. Nung matapos yung laban, nagtagumpay sila eh. Bakit? Nagkaisa. Yung pinagpapala ng Diyos. Nakuha niyo yung putos? Ha? Nakuha niyo? Mga member dito, hello? Okay. Kahit YouTube kayo, makinig kayo. Sa panghuli, ano ang unang-unang ginawa ni Moses nung sila'y manalo? Nung sila'y magtagumpay? Ano ang unang-unang ginawa niya? Nagtayo siya ng altar. Nagtayo siya ng altar. Nakakalungkot minsan sa mga Kristiyano. Bakit? Pagkatapos na itong gawain, wala bukas. Opo. One time, speaker ako, sa isang church, kaya ba yun? Sa Bangor. At Sunday, natatapos lang ng 25 na tapat yung Sunday, Christmas. Nung Misteras, Christmas party nila. Kasi paliwala na birthday ni Christ yung 25. Nung speaker ako ng Christmas, ako, dami tao sila. Aba, kaunti lang. Maniwala po kayo, kaunti lang. At ang lungkot ng pastor na ko, I can feel the pastor. Bakit? Kuya, pag-yun. Unang-una araw ng Panginoon yun, sabi pa, birthday ni Jesus Christ. Tapos wala. Minsan niya nakakalungkot sa mga Kristiyano, di ba? Pagkatapos ng anniversary, akala nila yun ang tagumpay ng mga kapatid. Sabi, lagi ko yan sabi sa mga kapatid sa pareha, kaya bilang gano'n din sila sabi na, hindi dito nasusukat yung tagumpay ng isang gawain after nung gawain. Doon masusukat niya pag may prayer meeting, nadudung ka. Pag kagay Sabado ngayon, Sunday, nadudung ka. Doon masusukat na may talagang nangyari sa'yo. Nagumuha talaga ang Espiritu Santo sa iyo na mayroong tagumpay. Pero ngayon, para kang namuhunan, Lord, Pauwi na ako para bukas ha. Nagtrabaho na ako ngayon. Pwede na ako umabsent bukas. Ang sama ng theology mo. Maling-mali. Una, isa pa. Itrabaho mo mula Lunes hanggang Biyernes o hanggang Sabado. Isipin mo, binigyan ka ng lakas ng Diyos, binigyan ka ng protection ng Diyos, ang daming mga aksidente pwede mangyari dyan. Ang daming mga masasamang tao pwede mabiktima ka dyan. Pero sa biyaya ng ang daming mga tao nakakasakit yan, nasa ospital, ay pa nasa sementeryo na. Ikaw ay buhay dahil naging mabuti ang Diyos sa iyo mula Lunes hanggang Sabado. Na imbis na magtayo ka ng altar, pagkatapos mo magtagumpay sa isang laban, sa isang digmaan.
Anong ginagawa? Nagtatayo ka ng katre. Natutulog ka sa bahay. E sana meron sa atin na maging sensitibo na ako ata yun. Kung wala man, salamat sa Panginoon. Pero ang unang-unang ginagawa, pagkatapos ng isang matagumpay na pangyari, nakatrabaho ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral, isipin ng ibang sistema ng mga miyembro. Ang liit lang na iglesia ito. Na pag may pasok, hindi nakakapag-visitation, hindi nakakatulog. Pero pag bakasyon, napapakasyon. Imbis na ang prinsipyo mo, Lord, salamat, bakasyon. Kasi, this is my opportunity na mapunan yung mga pagkukulang ko nakaraan. Dahil may pasok po ako. Hindi naman ako kayang buhayin ng church. Kailangan ko magtrabaho. Hindi naman kailangan sirain yung aking misyon. Kailangan ko mag-aral. Pero Lord, dahil bakasyon ngayon, yung mga hindi ko nagagawa na may pasok, gagawin ko ngayon. Hindi outing dito, outing doon. Bakasyon dito, bakasyon doon. Laro dito, laro doon. Mall dito, mall doon. Pagkatapos ng isang tagumpay, ang inaasa sa atin, magtatayo tayo ng altar. At ang altar ay simbolo ng pagsamba natin sa Diyos. Amen. Hello? Ang sabi ng Diyos kay Moses yun eh. Bawal ba mag-eme dito? Isip ba kayo? Bakit tingnan mo katabi mo? Okay, okay. Ito na lang, pauli. Pagkatapos po nung tagumpay na, ang Diyos ang nag-utos mismo kay Moses. Sulat mo ito. Itong nangyari ito. Sabihin mo ito kay Joshua. Hindi alam kasi ni Joshua. Si Joshua, alam maglaban doon. Sabihin mo. At sinulat yon, nalaman ng bayan ni Joshua, nalaman ng bayan ni Israel, nalaman natin. Now, Pastor, may nag-church sa iyo. Huwag mong bilangin yung mga nagawa mo. Huwag mong banggitin sa pulpito kung gaano ka kadakila, kung gaano karami yung sakripisyo, kung gaano karami yung nagawa. Banggitin mo sa pulpito ang mga ginawa ng Diyos sa buhay. Amen. Mga miyembro, huwag kayong magbilang ng mga ginawa ninyo, mga ginastos nyo, sakripisyo nyo, tulong nyo sa gawain. Amen. Bilangin yung mga pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Yung mga ginawa ng Diyos sa inyong buhay. At yun yung samyo na babango sa harapan ng Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos ang anumang kapalaluan, anumang pagmamataas, anumang kayabangan, anumang pagbibilang mo ng iyong mga ginawa. Amen. Ang nakakaluwa natin si Diyos. Bilangin nyo yung mga ginawa ng Panginoon sa nakaraan. At mag-umpisa uli kayong magbilang sa mga gagawin pa ng Diyos sa inyong harapan. That's right. Ang Panginoon ang ating itaas. Sa inyong ating matawad, mga kapatid. At talagang salamat, may anniversary. Bakit? May special offering. Dapat pag may anniversary, kanina may bigay akong marong, bigyan ako mamali nyo. Sana nakita ko salamat sa Panginoon na si Pastor Jesse, hinandaan niyo ng birthday niya. Tama yun. Hindi natin tinataas ang likod ng Diyos. Pero ang laki encouragement ni Moses na mayroong umalalay sa kanyang kamay, nangalay siya. Yung binabanggit nung ni Pastor Pedro, di ba? Yung sa amin, actually, kahit na wala yung mga bagay na yan eh. Isa lang ang talaga gusto namin, nakita namin, yung tinuturo namin dito, isinasabuhay ng mga membro. Wala akong katumbas yun. Yung bunga ng aming pagbabagan, yung bunga ng aming pangangaral, na hindi namin sa ng Diyos. Hindi namin sinusukat yung aming tagumpay sa aming damit, sa laman ng aming bulsa, na malimit ay wala. O ano man meron kami. Nasusukat yan na yung salita ng Diyos ay merong katuparan sa inyong buhay. Amen. Mga kapatiran, magayon natin ng pag-aralan, kapurihan ng Panginoon ng inuuna. Nananalangin para sa gawain, para sa pastor, para sa isa't isa. Nagtutulungan, nagkakaisa. At sa bawat tagumpay, hindi nagpapabaya, nagpapasalamat, sumasamba sa Diyos. Bawat sakripisyo sa Bible, altar, sakripisyo, hindi pwedeng walang offering. Mga kapatid, hindi pwedeng may anniversary kayo. Wala kayong special offering. At ang special offering, special yan. Special yan dapat. Hindi yung tip pa rin. No? It's supposed to be above your tithes. And if possible, more than that. Meron ko, wala po kayong makikita sa church
na pagsamba ng walang offering. First of all, offer yourself, sabi ng Romans 12:1. A living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord, which is your reasonable service. But offer your praise, sabi sa Hebrews. But give your offerings. And support your pastor. Alam niyo, hindi ko po pinapakita minsan. Baka iba, na-open sabi, nagpapayapag. Pero nilalagay ko, pag niregaluhan ako, ng, kahit maliit lang ng church. Una, to show my appreciation. To show my appreciation. Kaya ko naman mabuhay na wala yun eh. Pero tabi yung pag na pinaglaanan niya ako, kasi kung pinaglaanan niya tayo, oh, that's something. Na hindi kayang tubasan ng ano pa mang bagay. Yung appreciation. No? Tapos normally pag may anniversary, may lagi din kami dyan. So, matutunan natin yan. Hindi ko sinasabi yan dahil pastor ako. Sinasabi ko yan ang maganda at tamang gawin. Kaya merong offering. Pati yung servant of the Lord, alalayan niyo yung pastor niyo. Alalayan niyo siya. Kung ginawa ni Hur at ni Aaron, naglambitin pa, nangangalay na si Moses. Nasabi, tingnan mo kung gano'n ka katatag Moses. At ang naglambitin, kasi lang ni Brother Joe. Hindi ka mayanan dito eh. Pero hindi mo lang kaya iangat kami dito, kaya mo pamuhatin siya. Kumuha sila ng bato kasi, di ba? Hindi pinukpong sa ulo ni Moses eh. Kumuha ng bato para maging conveniente si Moses. At anong ginawa? Tinangat niya kami. Hindi nila inagaw yung tungkol kay Moses higit sa lahat. Mas magaling yung sa basura yan. Akin na yung tungkol. Teka lang, wala sa iyo authority. Hello? Put everything in their proper order, proper perspective, and there will be victory. Nagtulungan, kanya-kanyang role, alam kung sino itinataas, alam ang gagawin pagkatapos ng digmaan, nagtagumpay ang bayang Israel. At pag sinubaybay yung kasaysayan na, pag nakakalimutan nila yung mga sangkap na yan, natatago sila. Natatago sila. At walang gawain na nagtagumpay na tunay kung wala yung mga sangkap na yan. Huwag mong kalimutan, ang Panginoon ang itinataas dito, hindi ikaw. Huwag mong bilangin ginawa mo. Bilangin mo ginawa ng Diyos sa buhay mo. Panginoon, itaas natin. Ito ang salita ng Panginoon tayo kung nandito tayo.